Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Kung matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduwit kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalon ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at
Tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, God loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble vision. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Impressed with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. God loving men for country's sake, offer strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Aimless with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. Punto ito ang aming apoy. Sa gitna ng ingay, kami ang Oras alas 8:38 na, mga kaagila, mga kuya, mga ate at bunso. At siyempre po, welcome po sa programa Mga Agila sa Bagong Milenyo. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. online TV. Nandito na, balita at updates mabilis. Siguro At siyempre po, tampok po ang Central Luzon Region 45 Media Rider Eagles Club. kami ang news. At siyempre po sa panguna ng inyong lingkod, Kuya Rosel. At siyempre po magandang gabi sa ating mga kuya at bunso at Friends of Eagles ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Siyempre po sa panguna ng aming National President Ronald De Los Santos. At ganyan din ng aming Governor Rafael Agkawili ng Seller 45 Media at ang aming grupo, Media Rider Eagles Club. Sa bawat galaw ng mundo, kami nakamasid.
At syempre po ganun din yung ating mga kasama sa Gun Safety Advocates of the Philippines o GSAP. At syempre po sa pangunguna ng aming founder, walang iba kundi si Corixman. Ayun. At una ko nakita sa aking monitor, abay yung ating idol na si Chief Ruel Villaranda ng Manila Police District. Ayan, si Boss Chief Ruel Villaranda. Mabuhay ka, idol. Nandito na. O, ito po yung katropa natin. Nung ito'y nasa Malabon PNP pa, nakakasama po natin yan. No? Hanggang sa iyo, nalipat. Siyempre, alam niyo naman sa PNP, shuffle, nire-reshuffle yan kung saan napupuntang assignment. So, nagtagal na siya ngayon sa Luzon ng Maynila. I'm staying. Doon na ho siya nagtagal. Talaga namang ibig sabihin, mas ano siya doon sa Maynila kaysa sa Malabon noon. Oo, pagbutihin mo, Chief, alam ko diyan ka na magiging opisyal, no, sa Maynila. Nang mahal. Baka naman tininti ka na, hindi mo lang sinasabi, masyado kang malihim. Yung mga katropa mo rito, no, sina Perer, abay tininte na, tininte na yan. Deputy yan ng PCP sa Tugatog. Alita walang bahid na. At syempre po lahat ng ating mga kamiyembro ng GSAP, yung ating Gun Safety Advocates of the Philippines, no, magandang gabi, no, kina Kuya Julius Miguel Saludes ng ating GSAP Hong Kong. At yan si Kuya June Francisco ng ating GSAP Italy, yan. Global. At Nueva Ecija, yan. Ang youth na pa. Yan, 22 years na, kung sabi ni Boss Ruel Villaranda, 22 years na siya sa MPD sa Manila Police District, no? So, ibig sabihin, ilang taon ka nung nasa Malabon ka, di ba? Ilang taon ka sa Malabon nun, Chief? At tapos, ilang taon ka ngayon sa Maynila, 22 years. Breaking. Ibig sabihin, 2 dekada na tayong magkakilala, mula nung ikaw ay naging pulis. Dahil, sa mo, 22 years, o 22 years in service ka. Oh, tama, 22 years in service, pero sa Maynila parang wala, ano, parang 1 dekada lang, Chief. Kaman naroon ngayon. Diba? Tingin ko lang, pero anyway, yan na sinabi mo, 22 years, malamang dyan ka na magre-retiro sa Maynila. At dapat pagka ikaw nagretiro dyan, opisyal, kailangan umabot ka ng kernel, Chief Ruel. Nandito na. Okay, pero mga kaibigan, magandang gabi po sa ating lahat. At syempre, hindi ko na isa-isahin kung sino-sino kayo. At syempre po, yung ating mga ibang grupo dyan, yung buklod ng solong magulang ng Malabon, sa pangunguna po ni Ma'am LB Sevilla. At ayun, in service 22 years, ayun. Tapos 10 years doon na dekada na napunta ka ng Maynila. Nasa 1 dekada, tama. Politics to life. O si Lampas, di ba, dyan din sa Maynila. Nasaan ba si Lampas ngayon, Chief Ruel? Timbre mo nga kay Lampas, yung ating millennial, send mo sa kanya yung link. Ay, diretso sa. Tapos meron pang isang naging opisyal dyan, Chief Ruel, taga Malabon sa Dampalit, Malabon na pulis. Kung maalala mo pangalan nun, yung taga Dampalit, Malabon na pulis natin dati na napunta dyan sa Maynila, naging opisyal, alam ko yung naging tinente. O ano pangalan nun, nakalimutan ko na Bueno mga kaibigan, ayun, ganun kahaba na, ganun katanda na, Kuya Roselio. Dahil isipin mo, si Boss Ruel, Malabon PNP pa lang, magkasama na kami, PO1 pa lang siya noon. Malamang ngayon, Master Sergeant na to si Chief Ruel Villaranda. Malapit na magtinente, di ba? Dapat naman, ika nga, rose from the rank. Sa HQ siya, sino si Lampas? Oo. Pakibigay mo nga yung link ng ating millennial tsaka doon sa isang opisyal na dating taga Malabon din na Chief Ruel, nakasama niyo sa PCP sa Hulo taga Dampalit siya, kalimutan ko pangalan Galaw ng mundo, kami nakamas. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Abay, oras natin napakabilis, alas 8:43, sumisibat ang oras Unang ba? at patuloy na lumalalim ang gabi. No, hindi si Sapra. Kilala ko si Sapra Si Sapra, dati nakikita ko pa sa Malabon, tinyente na. Nawala siyang bigla sa Malabon Hindi ko na alam kung saan nalipat. Bagong kwento. Si Sapra, nakita pa kami Malabon. Kailan lang? Mga siguro last 2 years, kung di ako nagkakamali. No? Nakita pa kami, nag-checkpoint siya sa Malabon. Oo, hindi ko alam kung nasa. Nalipat ba si Sapra dyan sa Malabon? Hindi si Sapra, Chief. May slim lang katawan niya na pulis kasama niya sa PCP sa Hulo, taga Dampalit siya. Si Sapra, hindi naman taga Dampalit yun Si Sapra,
taga-Tugatog yata dati o taga-Katmong kung di ako nagkakamali. Para sa'yo. Okay mga kaibigan, at tutungin natin sa inyo ngayon yung nangyaring eleksyon dyan po sa National Press Club kung saan po yung isa nating miyembro, si Ate Gina Mape ay tumakbo as secretary. Nga lang, medyo nasawi. hindi po pinalad. Talaga kung gano'n ang eleksyon. Ika nga dyan sa eleksyon may the best man win. No? Dapat gano'n, wala siraan, di ba? Ayun, nakita ko na rin si Kuya Julius Miguel Saludes, ang ating GSAP dyan sa Hong Kong. Magandang gabi sa iyo, Kuya Julius. Ha? Welcome sa programa Mga Agilas sa Bagong Milenyo. So mga kaibigan, tuloy na natin yung pong ginawa eleksyon dyan po sa National Press Club. Ito po yun last week, last May 3, no? At siyempre po, umalalay din dyan ang grupo ng Media Rider Eagles Club sa pangunguna po ng inyong lingkod. At kasama natin dyan si Kuya Teng Diaz, si Kuya Marvin Dilloso, si Kuya Christian Gatasi at ang kanyang may bahay. At ganyan din si Kuya Angelo Macarig, yung ating si Kuya Vice. This is your new. Ayan, oo. Oo, yan, si Kuya Vice. Ayan. Oo, yan, kasama rin natin yan. Sabi ni Kuya Julius, magandang gabi. Good evening, Kuya Rosel. Mamaya ng TV News and Updates. Si Proel, Potrero ngayon, Potrero ba si Sapra ngayon? Hindi ko alam kung nasa Potrero siya. Alamin ko na lang, no? Facts ang dala, hindi scripted sa bawat siguro. Pero yung kasama mo dati, si Mignon, kung naalala mo si Mignon, yun, nasa Potrero yun. Alam mo ko, nakikita kami ni Mignon doon sa Potrero dahil doon siya naka-duty. Hindi ko lang alam na si Sapra pala nasa Potrero na rin, no? Hindi ko alam. Hanggang global view. Anyway, basta Chip Romel, yung mga tropa natin dyan sa Maynila na dating taga Malabon na tropa natin, pakibigay mo yung link ng ating Millennial Online TV. Ano, Chip? Para naman malaman din nila, no? Meron pa isang taga Malabon noon na nandyan na rin sa Maynila. Si nakalimutan ko ang pangalan Nasa side siya noon noong time na yon. Nakalimutan ko pangalan. Nandito sa FB, mamaya hanapin ko at sabihin ko sa iyo, ha? Okay, sa mga kaibigan, at ito ngayon na natin yung pong ginawang eleksyon ng National Press Club. Ito po yung mula doon sa umpisa, yung ginawa naming pamimigay ng lugaw na may kasamang itlog, no, sa lahat ng miyembro, opisyal, no, at mga tao doon sa National Press Club, no. At siyempre po, yan po ay sa effort po ng Media Rider Eagles Club kung saan po naka-member si Ate Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio, no. So ito po mga kaibigan, panoorin po natin. Kwento ng bayan, hatid namin si. Teka lang, nawala, no? Nawala. Magandang gabi kay Kuya Gerardo Banikid. Nawala, mga kapatid, sandali lang po at hahanapin natin. Ano ba nangyari, Mr. J? Teka, sandali lang magpapakilala lang muna tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Ngayon minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magpalit ang dati kong araw ng di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy whenever
haharamahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Kung matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makidulit kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Your daily guide sa digital world. Ayun, pasensya na kayo mga katropa, mga kaagila, mga kuya. At medyo pinahanap natin kay Mr. J yung video no nung ginawang eleksyon. Pero bago yan at patuloy tayo no, magandang gabi. Sabi ni Kuya Gerardo Banigid, good evening Kuya Rosel Lopez at sa lahat ng tagapakinig, mabuhay po kayo. Maraming salamat din sa iyo Kuya Gerard Banigid. Ayan, oo. Ayan. So mga kaibigan, tunghayan po natin. Narito po. Po yung ano ngayon ni Ate Gina Mape. Ayan siya. Ito ang kanyang booth. Ayan, may pamimigay siyang gamot. Ayan, Ate Gina. Ayan, si Ate Gina. Or secretary. Ayan. Ayan, si Ate Mina Navarro. Ano yung nakasalugaw sila rito. Ayan. Ayan, si Ate Gina. May gamot siyang pamigay. Tapos, ayan. Ito yung kanyang pagkain. Yan, lugaw. Siyempre po, kakibat niya rito yung aming grupo. Ang Media Rider Eagles Club na Central Luzon Region 45. Ayan, may itlog na nilaga, may lugaw. Ayan, kita yan si Kuya A, ang aming Kuya Vice. Yan, yan kami po na andito. Yan, oo. Ayan, yung mga ano yan, sila Kuya Christian, yung kanyang misis kasama. Ayan si Kuya Teng. Ayan, mamaya po, babalik kami ha. Ayan, ayan, oo. May direksyon dala sa tao, yan ang kanyang gawa. Lider ang hanap na may paninganigan. Sa bawat desisyon, ngayon ako isip para sa kinabukasan. Hindi ko bigla ang kilo. Direktor ang mitiin, servisyo ang daan. Para sa NPC, sama-sama mga kuwan. Kung tiwala ang puhunan sa bawat halalan. Diyos, ikat ang pangalan na dapat. Basya pala eh.
Sumo ng ating mga nasa harapan, si VP Benny Antiborda, si Secretary Richard Bueno, Treasurer Mina Navarro, and of course, ang ating auditor si Ayo Bangko. Nandito rin yung ibang officers, si Mads Dominguez, si Gina Mape, I think nakita ko siya. Ayun. So, wala pa po yung iba. Nandito rin yung iba't ibang press corps na nanggaling pa sa lalawigan sa rehiyon ng Bicol. Ito, tapos yung mga individual natin, yan. So, umpisan po natin sa ulat ng ating welcome remarks. Tayo po ay welcome sa ating General Assembly, and then malaya po tayo magtanong, ilabas po yung ating mga saloobin dahil meron po tayong mga paksa na napakahalaga sa ikakabuti ng ating samahan. And so, let's proceed sa President's Report. Ako po hindi nakapaganda dahil may emergency tayo pinuntahan. Anyway, 2 years ago tayo ay nahirang bilang Pangulo. Of course, sa ilalim ng Press Freedom Party, sa tulong na rin ng ating VP Benny, and then sa lahat ng ating kasamahan sa Press Freedom Party. And then ang ating pong unang nagawa po ay tayo ay lumiham sa GSIS para alamin ang ating kalagayan. Ongoing naman po yung negotiations. Hanggang ngayon po meron pa negosasyon. Medyo malalim lang na pag-usapan. Pero hayaan niyo po na sa ilalim ng aming partido ay itutuloy po natin yung ating negosasyon na yun. Pangalawang liham pong ginawa ko ay namang inquiry tungkol naman sa status ng ating gusali kung tayo ay qualified na sa NSI, yung National Historical Commission. So tayo naman po ay sobrang qualified na. Ang problema nga lang, kailangan may mag-endorse na GSIS. So yun yung una. And then meron po tayong proyekto, kung mapapansin niyo po yung new building, yung medical building, nasa likuran pong banda, yan po ay nagagamit na. Yan ay magkakaroon ng formal turnover sa September 26. Pero ngayon pa lang ay ginagamit na po yan at yan ay meron na nangungupahan sa second and third floor. So nagkakaroon na ng income generating yung NPC. Tayo po ay may ginastos dyan na 40,000, magre-reflect naman po sa financial report. Pero the rest po ng gastos niyan ay kaloob po ng Bulletin Group of Companies dito sa Pamilya Yap. Hindi rin po yan dumaan sa NPC officers. Sila po yung diretsong kumuha ng kanilang kontraktor at sila po ang patapos dyan. Sa madaling salita, wala po tayong hinawakan dyan, kundi pumirma lang doon sa acceptance. So, ngayon pa lang tayo ay September 26, I think, ay ini-invite ko para sa formal na acceptance. Pangalawa pong proyekto, kung mapapansin nyo po, meron din pong portion, yung dating bowling lanes, meron din portion bandang dulo, pinapaupahan na rin po natin yun, 2 kwarto. So, medyo nag-generate na rin po tayo doon. And then, meron din po tayo na kompleto yung purchase ng elevator na iumpisa ni Pangulong Lydia na tinapos naman po ng ating pamunuan. So, ayan, maayos na po yung ating elevator. So, sa ganang serbisyo naman sa ating mga memo, nagkaroon po tayo ng medical missions dalawang beses po sa UNTV. Marami po ang natulungan sa ating mga kasamaan sa labas din, mga kapitbahay. Tapos nagkaroon din po tayo ng bloodletting project na umabot ng kulang-kulang 500 bags, I think 460 bags. Sa pagkipagtulungan din ng Red Cross at marami rin po tayong kasamahan na natulungan nito. Kasamahan o kakilala na ini-endorse po natin. Tuloy po yun hanggang nung Friday, meron po tayo, nakapil pa tayo ng 2 bags daan. So, noon pong pagdiriwang naman ng Press Freedom Day, August 30, ay nagkaroon din po tayo ng vaccination. Vaccination po yun. Then nasundan pa na isa pang vaccination in December. Then meron din po tayong inaayos pa ngayon anytime na wala pa raw yung doses. Akala ko nga aabot na yun para magkapagpagpaguna sana tayo ngayon. Flu vaccine naman po yun. Tapos
nagkaroon din po tayo ng ng konsyerto natin, pa-concert natin dito. Magre-reflect naman po sa financial report ni Press Mina, yung mga yun. So tuloy-tuloy naman po yung pagbigay natin sa ating mga scholarship program, sa ating mga kababayan, mga kasamahan. And then, meron din po tayong na-avail na 5 hektaryang lupa sa Soc-Sargent area sa pakikipagtulungan na rin ang aking NPC member, si Rose Tamayo. Ayan po si Ma'am Rose. Siya po ang nagbigay daan. Itong proyektong ito ay inumpisahan pa ito ni Pangulong Lakay. Pagpatuloy, so nagkaroon ng katuparan po sa terminal natin. So, inaayos pa po natin yung mga titulo, hopefully, bago mag-entong year na to, matapos na po natin. Ngayon, ano po ang balak natin doon sa 5 hektarya ngayon? Pinapalakas po natin yung regionalization ng NPC. So, mahalaga nga meron tayong mga delegates galing Bicol and then Mindanao para makita po natin kung mapanatili natin malakas natin region chapter. So, tatalakayin din po natin yan mamaya sa ng mga proposed amendments ng ating saligang batas, kasama po sa topic yan. So, ang balak po natin doon ay magkaroon parang community yung nakabasa yung mga mamahayag doon. And of course, district screening din po yun. Bibigay po natin sa ating mga regional and provincial chapters ang kanilang pag-screen kung sino yung mga qualified na members. And then, bilang pagtanaw na rin, kasi yung lupang yun ay galing sa tribo, IP. Yung po ay nag-donate kay Ma'am Rose, din dinonate din sa atin. Bilang pagtanaw na rin sa kanila, tayo po ay nagkaroon ng initial na pag-uusap sa Polytechnic University of the Philippines na willing naman silang tumulong para mabigyan ng sapat na edukasyon yung mga IPs, and then pati na rin po yung mga mamahayag doon. Ngayon, ang tanong dito, sa sobrang tagal po para magkaroon ng isang campus doon ng PUP, napakatagal po yan, dadaan po sa Kongreso, napakatagal po nun. So nagkasundo kami ni Pangulong Bong na kung maaari, maggawa lang ng isang building classroom type, then doon na rin gagawin yung klase, parang Zoom na lang sila. So yun na ay sa ayos po natin yung pagka na formally turn over na sa atin yung titulo. So yun po ang ating mga binabalak na gagawin pa. Tapos sa usaping regionalization naman, tatalakayin din po natin yan dito sa proposed amendments na po. So, yun lang po muna kasi pasensya na ako hindi nakapaghanda ng isang formal na ulat gawa ng may emergency ako kagabi at sa totoo lang wala pa tulog, isang oras pa lang. So, yun po ang ating ulat ng President's Report, and then ipasa ko naman sa ating tagapag-ingat treasurer kay Ma'am Mina. National Press Club Financial Report for the year ended March 31, 2026. Mula July 2024 to June 2025, ang pumasok na income sa NPC from rental and dues is 4,570,284. Ang expenses natin sa salaries, incentives at 13 month, 932,004 pesos. Electrical, Wi-Fi, cable, and water consumption, 1,544,393 pesos and 68 centavos. Medical, flour, and burial assistance, 187,000. Educational assistance, 300,000. Structural stability, plumbing, and sanitary, 385,000. 72nd anniversary, elevator sticker, catering, 380,000. Christmas party, gift pack, catering, 350,000. Lifetime get together, 92,000. SS, Pag-ibig, PhilHealth, benefits po ito ng mga employees, 187,704.
newspaper subscription, 48,960. Website maintenance, 48,000. Elevator pit waterproofing, 180,000. Total of 4,570,284. Ang total expenses natin is 4,635,061.68. So may deficit po tayo ng 64,777.68. From July 2025 to March 2026, ito yung cut-off natin. Income from rental, dues, and project. Concert for a cause, 4,600,283. Expenses, aircon cleaning, 12,000. Salaries, overtime, incentives, and 13-month, 1,534,550. Electrical, Wi-Fi, cable, and water consumption, 1,793,396.23. Medical, flowers, and burial assistance, 200,000. SS, Pag-ibig, PhilHealth, 203,000. Educational assistance, 135,000. 73rd anniversary, catering and other expenses, 370,000. Structural stability, 30,000. Ito yung bumaba kasi sa tulong din ng ating Vice President, Mr. Benny Antiporda. Newspaper subscription, 48,960. Website maintenance, 48,000. Electrical supply installation, dun sa elevator to, 85,000. Total of 4,600,283. Total expenses is 4,459,907.23. Surplus, ito yung may sukli po tayong 140,375 pesos and 77 centavos. Net balance is 75,598.09. So far, yun yung natin, yung financial report natin regarding sa mga expenses at pumapasok na income. Yung mga hindi ko pa nabanggit, yung po yung iba na dinodonate po ng ating mga kaibigan tsaka mula sa mga donor natin, especially yung sa elevator tsaka yung ibang expenses na ginagamit natin. Dito kasi, ang unang usapin dito yung kung sa membership po ng online bilang bahagi ng Fourth Estate, and then isusunod yung vlogger, tapos yung sa reorganizational po yung sa mga regional chapters. So start muna po tayo sa online. Kung meron po kayong naiisip na i-impart sa atin dito, kasi mahalaga po ito para makita natin kung sila ba'y karapat-dapat na makasama sa atin bilang kasapi ng Fourth Estate na ito nga po yung ninja. So sino po ang pwedeng direct match na nakita ko? Sige po. Pardon po sa inyo. I think very relevant to. Nahack po ang Facebook on Friday. So, unfortunately, may mga na-receive ako message using my Facebook page. Kung kayo man ay nakatanggap na humihingi ako ng sponsorship, financial, hindi po ako yon. Pangalawa po, ginamit yung Facebook ko para yung grupo namin at yung kabilang grupo siraan. So yung grupo ng kabila na mga independent at kami yung grupo namin, pinag-aaway kami. Kung sino man yun, basta ang importante, thanks God na balik na. So, set aside na po natin yun. Gusto ko lang pong i-report sa inyo na hindi po namin napagkasunduan to. Ito po yung proposal. I'm speaking in behalf of Sir Port, Sir Dave, and
andito naman si Sir Aya, pwede niyang i-correct, pero hindi po namin to inapprovean correction. Regarding po dun sa mga application, marami pong nag-message sa akin at nagalit. Marami po kaming dinenay. I-discuss po natin yan during the open forum din sa mga vlogging. Kung sino man po ang mauupo for this coming election at magiging membro ng membership committee, sana po baguhin, ito yung napagkasunduan namin, pero subject to the approval of the board po. Yung mga application po, from time to time, kawawa naman po si Ate May, tsaka yung iba, isasabit na lang namin kay ganito, kay ganyan. Sana po, for sa darating, yung mga applicant, ang gawin nyo po, pag nag-submit kayo at hindi kumpleto, walang picture, definitely, hindi na tatanggapin sa NPC office. Yun po yung suggestion ng membership committee. Kung may gustong i-detect si Direk Aya, andyan naman siya. Tapos dun sa bylaws po, sinilip din po namin ng membership committee po yung suggestion nila, pero siguro mas magandang marinig din namin yung mga suggestion nyo kung sino man may hawak na nabigyan po neto. Yung sa regular members po, nagtatalo kami kasi online or internet related to news gathering. So, mamaya i-discuss po natin yan during the open forum. Tapos, napansin pa po namin yung cumulative for 25 years, continuous years of professional work in the media bago kayo maging lifetime. What if nagkasakit ka for a known reason? So, sinuggest po ni Sir Ford, yung continuous, gawing cumulative. Ibig sabihin, nagkasakit ka ngayon, babalik ka sa NPC, gusto mo mag-apply ng membership, hindi na natin i-apply itong continuous. So, cumulative, kahit nahinto ka, basta pumasok ka sa 20 years, binabaan namin. Pero again, inuulit ko, subject to approval po ito ng board. Ito suggestion lang ng membership committee. Yung sa application nga, hindi na rin pwede yung paabot ko kay Direct Mads, paabot ko kay personally po kayo. Ang suggestion po ng membership committee, para i-boost natin yung relationship natin. At the same time, hindi magsasubmit kayo kasi pinare-receive po yung mga kasamahan natin. Particularly ako, being membership committee, marami po ako natatanggap na pinaabot ko naman yung picture, bakit na-deny, ganyan. So, in the future, with your consent, yung mga application nyo, again, subject to approval pa rin ng board. Pero, kayo yung boses Ang suggestion ko, personally, yung in the past na nag-apply, itapo na yan. Yung mag-a-apply, kung a-approval nyo, dahil kayo yung boses ng tao, sana i-implement tong application personal at may interview na po para makikita kayo ng mga kung sino mang uupo ng membership committee. And with regards sa vlogging, siguro sila nang mag-i-issue nun. Ang sinishare ko lang po yung napag-usapan namin, yun yung sa application form, yung interview, para ma-avoid yung how shall intensify po namin kung papalarin, hindi po ako nangangampanya, pero kung sino man sana i-implement nila yung medical welfare, intensify pa. Meron tayong mga vaccination, pero once lang yan. May nag-message pa rin sa akin nung nahack yung Facebook ko. Amnesty daw po. Hindi po ako treasurer, although official din ako. Kung sino mang independent ang pumasok, para po malaman nyo na ang NPC ay hindi po pwedeng i-amnesty. In any relationship, give and take po yan. Pagtulungan po tayo. Sabihin gano'n, nagbabayad ako ng membership, wala naman ako napapala. Pagdating sa record, sabi ko, pumunta ka sa NPC, i-check mo. Yung pala, hindi bayad. Umaasa lang sa sponsorship. So, yung mga ganon. Then, sana kung sino man yung mauupo in the future, yung transparency, wag tayo general na nag-donate si
i-specify natin yung particular taong nag-donate. Yun yung mga tinext sa akin, kung sino man yung nag-text, at least, kung nandito ka man o wala, at kung kilala mo yung nag-hack sa Facebook ko, iparating mo. So, yun po yung initial na pag-usapan namin. We cannot give amnesty dahil ang NPC po ay NGO. Kung may tumutulong man, kukunti lang, wala tong sufficient fund, magtulungan tayo para mas marami pa yung demand kayo ng demand, di naman kayo nagbabayad ng dues. Pasintabi po kung magalit man kayo. Si Direk Aya po ay membership din po ng committee. Pwede niya pong i-vouch at kung meron akong nakalimutan na diniscuss namin during the meeting, proposal pa lang po ito, correction. Direk Aya? Auditor Aya? Tama po ba yung napag-usapan natin during the membership meeting, yung application? Committee. Ako, lalo na ako. Pag kilala ko, at alam ko naman yung background ng bagong applicants, inaaprobahan ko eh. Inaaprobahan ko. Pero doon sa mga nagtatampo sa akin, bakit hindi sila na-approve? Pinapaniwala ko na hindi nyo ako dapat sisihin kasi hindi naman ako personal lang ang masusunod. Kahit na inaprubahan namin sa membership committee, pagdating doon sa sa board, pagdating sa board at dinisapprove, hindi ko naman po pwedeng ipilit pa. Dinisapprove eh. At doon sa mga iba nating kasama, sorry na lang dahil yun ang membership committee ng NPC. Wala rito palakasan. Kung meron mang nagchichismis dyan na palakasan daw ang pagpili ng mga nagiging miyembro ng NPC, hindi po totoo yan. Sana tapusin na natin yung paninira sa grupo natin dahil NPC ang na-apektuhan eh. Hindi naman yung individual. Magmahalan tayong lahat at iisa lang naman ang layunin natin ang paglingkuran ang kabuuan ng National Press Club. Thank you very much. Hindi po proper na ako yung mag-announce. Siguro pagdating niya, kung gusto niya i-share niya. So, open na po for hindi, unethical yun. Hayaan mo siya Let's just put it in order na lang, no? Kasi out of order nangyari sa atin. Yung mga narinig nyo, this is a proposal that it didn't pass through the board pa, no? Pero binigyan lang kayo ng first-hand info para marinig nyo, and kung meron kayong maalala na gusto nyo ring i-propose, welcome naman sa National Press Club yun. Pwede nyong sulatan ang National Press Club or pwede nyong kausapin yung mga opisyal na kilala nyo para masabi kung ano yung pwede nyong maidagdag doon sa mga proposal na yan. But again, these proposals are mere proposals na hindi pa dumaraan sa board. So, rather than talk about it here in the General Assembly, I would rather go straight to the agenda para paaprubahan natin yung nasa agenda natin. Okay? Thank you. Ma'am Rose? Good afternoon. Mabuhay ang National Press Club of the Philippines. Mabuhay ang mga mamamahayag ng Pilipinas. Sir Aya, and to the rest of the officers, gusto ko lang iparating ito from the Mindanao and Visayas members. Sa ngayon, if you check the master list of the National Press Club, correct me if I'm wrong, sa pagkakaalam ko ay meron tayong higit 60 members coming from Mindanao at Visayas, most particularly in Mindanao. From Cagayan de Oro City, yung nagkandak tayo doon ng fake news seminar, we have 50 members of the Cagayan de Oro Press Club, most of them, na nagpa-member sa NPC. And recently, there are, I think, almost 20 new members ng NPC with thorough validation of their membership.
And most of them nakapagbayad na ng dues. So, we in Mindanao, particularly in Region 12, we see to it and we would like to relay the message of our members coming from Mindanao and Visayas that our undying support and loyalty with all our heart to the National Press Club of the Philippines remain 100%. And para maipahayag naman namin ang aming mga salubin coming from Mindanao at Visayas. So, nung Webes, hinabol ko, we have this youngest, I think, press club in the Philippines through Mindanao and Visayas Press Club. This is my brainchild. I am the founder and at the same time, the chairman. So, with that, may lupa naman tayo roon and meron din ang National Press Club. I donated 10 hectares for the regional media coming from Mindanao and Visayas. And doon namin itatayo ang media village. So, aside from the media village, thank you. Ano ang gagawin kung meron namang bahay, wala namang livelihood? So, I have these investors that really, with all their sincerity, to finance the agri-tourism project of the Mindanao Visayas Press Club and the National Press Club members in Mindanao and Visayas. So through that, nung Webes hinabol ko, we have this Mindanao Visayas Media Livelihood and Agri-Tourism Association, kung saan yung ibang parte ng lupa ay tataniman. May mga buyers na tayo ng mga produkto na itatanim doon. So, we have to utilize the funds or the grant coming from Department of Agriculture, DNR, and other government agencies. So, that's one way na may media village, may pangkabuhayan. This is one way to address those accusations sa ating mga legitimate media practitioners na nag-orbit. And lagi mo sinasabi sa aking mga members. Umaga po sa lahat at ikinagagalan po namin, kami po ay nandito ngayon kahit po ay malayo magaling pa ng Bicol. So una po sa akin po pagbigay ng respeto at paggalang sa atin po nandito po ngayon. Siyempre po una po ay Pangulong Linda Napasola, Ma'am Lydia Bueno, Sir Aya Yupanco, and Ma'am Mila Navarro, and Sir Pini Antiproctor, Sir. Opo. Kami po ay nandiyan po ang Albay Press Club, kasama po namin. Kahit po pumutok po yung vulkan, nandiyan po sila. And sa Masbate rin po, kasama po kami. And Camarines Sur Press Club. Kami po sa Bicol Press Club, masaya po kami dahil nga po kami, naging bahagi po kami ng National Press Club. At siyempre po ay nagpasalamat po kami sa lahat po na maging Pangulo noong pong nakaraan. Siyempre po kay Lakay Gonzalo, kay Sir Paul Gutierrez, and kay Ma'am Lydia Bueno. At siyempre po ngayon po ay kay Pangulo Linda Napasola. And sir po, pasalamat din po kay Sir Sir Aya Pang. So ngayon po, hindi po kami okay po. Sir, sorry sir. Minsan po at kilalang National Press Club, kami po ay naging bahagi sa Bicol. At hindi po kami nagpapapasok ng mga miyembro na talaga pong sabi nga po ay house show lang, pero po kami talaga ay sulit po na mga taga-media, print, TV, and radio. So sa lahat po, kami po ay nagpasalamat na naman po. At sana po sa mga susunod pa po, marami pa tayong pagtutulungan. At sa ating po mga officers, nagpasalamat po kami. Dahil nga po, nung nakaraan nga po ay kami nagkaroon din po ng iba't ibang mga aktibidad dito po sa Bicol Region. Maraming salamat po talaga at magandang umaga po sa inyo. Meron tayong mga vloggers. Yung primary concern natin yung vloggers kasi so may mga na-receive tayo na point by point
parang ayaw nila sa vloggers. So kung sino man yung pwede magpaliwanag tungkol sa vloggers, open po yung ating for discussion. Jeff, Vlogger na mahilig magpakalat ng fake news. Because fake news is a major concern. And it affects not only the youth, but also all the sectors of society. At dahil dito, na-undermine ang ating pamahalaan at pati ang ating media. So, dapat talaga nating labanan itong fake news na ito. We have to suggest na ang mga batas na talagang sumusumpo sa fake news ay dapat talaga magkaroon ng ipin. You know why? Kasi nagtuturo din ako dati ng media and information literacy. Ako ay isang mamamahid, and that's why I see to it. Kapag ako ay nagsusulat, I verify. Kapag ako ay nagpo-podcast, I see to it that what I'm reporting is the truth. There is no, there's no favoring of one side. At saka dapat natin talaga paigtingin ito itong pagsupo sa fake news dahil marami ng tao ang nasisira. What we don't know is that sa pagtatangkilik sa mga vlogger na ito na gumagawa ng kasinungalingan ay bahagi din po tayo ng pagkasira ng pangalan ng ibang tao na ang tanging ginagawa lamang ay katotohanan. Ang ginagawa lamang ay isinusulong kung ano totoo, kung ano ang alam ng buong bayan at kung ano ang dapat talaga na isagawa. Kaya kung mga vlogger na ito na gumagawa ng kasinungalingan, ay dapat nating itatwa. At hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi maging bahagi po tayo ng pagkakaroon ng ipin ng batas upang ang mga vlogger na ito na nagsisinungaling at nanloloko ng tao ay hindi lamang mamultahan, kundi makulong nang hindi na makaulit pa. Yan lamang po. Information in the country, no? It's not talking about bloggers or the mainstream media. Basically talking about fake news, it is not only the bloggers who spread fake news. Even mainstream media spreads fake news also. But sad to say, we don't have that power to police our own ranks. So, giving the National Press Club its privilege to get your attention is sufficient enough to show the people that there's someone who's trying to police our ranks, no? So, basically, you can see, marami nang nangyayari na nagkakaroon ng chilling effect sa ating society, no? Maraming inuhuli, gaya niya si Jason sa hinuli, being a blogger, no? But basically, journalist siya, so, mainstream siya, vlogger siya, hindi mo malaman. So, hindi natin alam saan tayo lalagay. But again, tayo, bilang nasa mainstream media, do we believe na no bail dapat yan? Simple as that, di ba? We should have come out to the open and, talk about it and tell the people that it's too much yung no bail, no? But talking about the truth or the fault of Jason Sa, out tayo ron, no? Dahil gaya nga nasabi nila, fake news yung ikinalat ni Jason Sa, hindi ho siya ipagtatanggol ng National Press Club doon. Pero yung no bail na nangyari, doon maaari tayo magsalita. Just to get the attention of the NBI or the judge who issued the warrant, yung mga bagay na ganun ba, siguro, it's about time, maging non-partisan naman tayo bilang journalist, no? Hindi porket Duterte, yung iba maka Duterte, yung iba maka dilaw o pink, hindi ganun eh. Ang nangyayari ngayon, dahil sa partisan ng mga kasama natin, ang naapektuhan yung profesyon talaga. And we all know that media nasasapawan na ngayon ng mga online journalists, no? So itong mga online journalists na to, gusto naman nila pumasok sa umbrella natin. Not to overpower us, but to seek for our, of course, protection. Isa na yun. To be a part of the information family. No, kasi
Dati, tri-media lang yan eh. So kung natatandaan nyo, noong unang panahon, inabot ko to eh, na Broadsheet, TV ang naghaharing uri. No? Ang tabloid, second class citizen, tsaka radyo. Patuloy, mas pinakikinggan ng radyo, mas binabasa ng tabloid. At ngayon naman, multimedia na tayo, may internet na tayo, mas tinatangkilik ng tao yung Facebook, TikTok, yung mga Instagram, at tayo unti-unti nang napupunta sa likod. Kaya kasama sa agenda natin is aprubahan kung tayo ba ay papayag na yung mga nagbablog, wherein of course, kailangan lang, no? At yan ba ay nakakatulong sa impormasyon para sa taong bayan? Eh kung ikaw naman, mercenaryo lang na nagtatrabaho sa gobyerno o sa isang politiko, abay, hindi ka naman siguro matanggap-tanggap. So, the National Press Club will come up with a guideline on how do we deal with these people who would like to become our members to being a vanguard of the of information. Diba? So, ganun ang gagawin natin. So, ang hinihiling namin sa inyo ngayon is yung approval na tatanggapin natin o hindi. But we will, pag sinabi nyo tatanggapin, then the board will come up with the guidelines para malaman natin kung katanggap-tanggap din sa lahat yung gagawin namin guidelines bago sila tanggapin. So, malinaw po ba yan? Okay po ba sa inyo yung ganon? Okay yan. Okay? Okay. Sige, para maumpisahan lang natin, ang inihiling lang namin na approval sa inyo is tatanggapin ba natin sila o hindi. Kung tatanggapin natin, gagawa ng guidelines yung board. Napo, hindi namin sinasabi ko o kagad o hindi. Ang sinasabi lang natin is, tatanggap-tanggap ba sa inyo, natanggapin natin sila, then gagawa tayo ng guidelines, paaprubahan din namin sa inyo. Okay? Sige mo. Oh. Pareho lang naman yata sasabihin ng dalawang kami. Magandang umaga po at nasa lahat ng mga opisyal sa National Press Club at mga kasabi po ng NPC. Si Felix, tambong ko po ako ay yung dating scholar nyo. At isa ako sa pinag-graduate ng NPC. Maraming salamat sa NPC kasi at least kahit paano, hindi kahit paano kasi hindi ako academician. Anyway, yun po sa sinasabi natin tanong na tatanggapin o hindi, ito po ang punto eh. Ang amin po siguro, sa particular, pare-pareho tayong hindi lang actually tayo apektado, hindi biktima tayo ng patuloy na pagpunlad ng social media integrasyon. Yung radyo, nasa TV na, yung TV nasa radyo patidyaryo, radyo TV na rin ang forma. At yung vlogger, media na rin. Ang sa amin po siguro, dapat kung tatanggapin o hindi, mag-set ng malinaw na pamantayan. Maglagay ng malinaw na pamantayan kasi sino pa yung mag-aaral ng journalism wala na mag-aaral eh. Kukuha na lang ako ng cellphone ko, gagawa ako ng malinaw na content, media na ako, pwede pa ako nag-PC. So, magkaroon po ng malinaw na pamantayan kasi sabi natin, hindi natin kontrolado, gamitin natin pinaka-responsable yung pamamaraan na trabaho natin, pero hindi tayo malaya sa katulad ko ngayon. May ano sabihin? Sa client ko. O, sa ABS-CBN. Ayan. Ayan, ito, puro si Rosel. Yan. Yung mga kasama natin na nasa ABS-CBN na nawala ng trabaho noon, napunta na rin sa online, paano? Itatakwil ba natin sila? Nakarangan ba natin sila? Diba? So, yun ang nais naming alamin. So, nasabi ko naman, so, I move na tanggapin natin. No? So, is there any objection? Wala. Second motion. So there's no objection? No. May objection ka? Wala. If there's no objection, go. Ernie, sige, Ernie. Media. Kasi maraming pagkakaibang journalism sa vlogging. Ang sabi nga nung
Babanggitin ko lang. Ang vlogger kasi, content creator lang sila. Di ba? Tayo, nag-aaral tayo ng 4 years, nag-bet tayo, nagsimula tayo as cop reporter, nagsimula tayo as crime reporter, nagsimula ako sa WPD, tapos hanggang nakapunta ng Senado. Pero sa 36 years ko sa journalism, nagamit ko yung pinag-aralan ko sa journalism. Pero yung mga vlogger, alam niyo may pamangkin ako vlogger 7 years old. Tatanggapin ba natin sila rin sa press club? Kaya nga may standard. Kaya nga, ang standard natin, muna natin kung totoo, sinabi ni ganito, pwede natin sinabi, sino ba official na pwede magsalita niyan? Kaya kami sa Senado, kung tinatanong namin, can I quote you, Sir Senator? Yung vlogger, pag nagkamali yan, i-delete niya lang yung video niya Tayo, pag nagkamali ba, di ba, meron tayong public apology, meron tayong erratum, meron tayong i-rephrase natin yung story natin. Kasi, alam nyo, although ako sa internet, online kami, meron kami rin dyaryo. Pero yung vlogger, iba yung ano kasi, ang vlogger was invented by technology. Ang writers invented by humanity. Di ba? Tama ba yun? Kasi ang vlogger, inimbento lang yan during yung pag-unlad ng teknolohiya. Sa videos, meron tayong social platform. Pero yung journalism o yung pagkikipagsusulat, sa sinauna pa yan, alam niyo naman yun, di ba? Yung mga hieroglyphics, yung mga nakikita sa mga kuweba, mga journalist na yon hindi nila alam. Pero kasi nagsusulat sila ng kasaysayan. Tayo yun. Mga journalist, nagsusulat tayo ng kasaysayan. Ang mga vlogger ba nagsusulat ng kasaysayan? Meron sa kanila nagsusulat ng kasaysayan kasi katulad ng national mga tungkol sa environment, tungkol sa mga motivational sa religion. Meron, pero I don't think so na ang vlogger ay pwedeng maging member ng National Press Club. Kung maging may member man sila, siyempre, ako ay strongly opposed dun sa proposal na isama sila as journalist o as member ng National Press Club. Thank you. National Press Club. Yung lagi mo sinasabi sa sa mga kasama ko na malaking pagkakaiba ng vlogger sa journalist. Kasi hindi ko pwedeng sabi ko sa kanila, sa approach pagkakaiba sa na balita. Tayo journalist, na journalistic ko yung pagbabalita natin. Yung mga vloggers, walang, kumbaga ampaw, walang laman yung mga balita nila Oo, basta lang mga pag-ano. So tama yung sinabi ni Edwin kanina, hindi dapat ma-recognize yung mga. Pwede sa akin yung mga online journalist na mga legit talaga, yun siguro na-recognize natin. Lalo na yung mga dating journalist na retirado na, nagtayo na lang ng online website. So walang duda yung natin gusto rin na house out lang. Pero yung mga nag-create ka lang ng page, Facebook lang, hindi pwede yun. Tapos yung mga nagtayo rin ng mga online websites na journalistic yung pagbabalita. So dapat kilala natin yun. Isa yun siguro sa mga criteria na titignan natin na in-screen natin, sasalayin natin. Ano yung legit, saka yung hindi. Alin yung nag-vlog lang, saka yung nagre-report. Kung nagre-report ka bilang journalist, na journalistic way, journalist ka. Hindi ka vlogger. So yun lang po. Okay, thank you. Thank you. Actually, hindi ako. Pinropose sa board. Dahil nga sa nangyayari ngayon, no? Nakikita nyo, yung mga vloggers, sinasabi mainstream media, ganito. Sabi naman ng mainstream media, ganito naman yung vloggers. So bakit hindi natin pag-isahin, wherein isa lang naman, yung ating objective is to disseminate truthful informations to the people. Ngayon, how can we police them if we will not welcome them, and if they will not welcome us,
to police them. Nakuha niyo yung point na yon? So, kaya nga yung sinasabi natin, kung tatanggapin natin, maggagawa tayo ng sarili nating guidelines na kailangan katanggap-tanggap sa kanila para pumasok sila. Ngayon, kung ayaw nyo, hindi kayo kasama rin sa amin. But seems like sinarado na kagad ni Ernie tsaka ni Neil yung pinto, wala tayo pag-uusapan na. Di ba? Tama ba ako? Okay? Si Ma'am Rose, sa likod muna. Muna ng chance for peace. Di ba? Sige, please. Good morning, Vice. Good morning, Ate Pin. Good morning. Good morning, Bosaya. Magandang umaga po, Jing Kitabor from GMA News. Ako po yung nakikita yung naghahabol ng bagyo. Pag meron bagyo, saan man sa Pilipinas. Ako po, ang vloggers kasi, yung pinakasimpleng identification yan, vloggers po, they focus on engagement. Sino yung hindi nag-focus on engagement dito? Sino? Wala, di ba? Gusto natin, I have 105 followers by my name alone. Pangalan ko po, wala pa akong focus kung ano lang. Kumakain ako sa karinderya, nagbabalita ko, whatever. I just post, wala akong focus. But, tutuwa ako na meron akong engagement. So that's vloggers, videos. Ano? Pero gusto nating may naging engagement, nagre-react, etc. Gusto natin maging sikat. Diba? Yun na po yung panahon ngayon. Vloggers, sa vloggers naman po, because meron tayong niche. Sino yung walang niche? As journalists ourselves, ang niche natin, ano? Balita. So we are also vloggers. Okay ba? Vloggers tayo because we want to engage, we have engagement. Vloggers tayo dahil may niche tayo. At the same time, journalists tayo. Sino po yung nag-graduate dito ng journalism, mass communication, or ano? Sino po? 1, 2, 3, a few. Pero majority po sa atin, sa industriya natin, hindi na-graduate, di ba? So nagsimula din tayo training on field. Nag-seminars, etc. Now, sa panahon po ngayon, nandito na tayo sa era kung saan nasa internet na lahat. Diba? So why not open our windows? Kasi meron naman po na mga vloggers lang, walang entity, may page. Pero sumusunod din naman, mapapansin naman natin na nasa journalist, ano ba? Ethics. Code of ethics, diba? So why not we open them? Basta naman sabi ng ating mga boss, gagawa naman ng yung kung ano susundin, requirements. Guidelines. Basta. Because we cannot close that window dahil yun na po yung panahon natin ngayon. Bakit tayo napag-iiwanan? Kasi ayaw nating sumabay. Diba? Why not better ourselves and be the journalists that we call ourselves para maging mas angat tayo doon sa vlogger lang. But every one of us here are vloggers, and we are all journalists. Yun yung ating advantage sa kanila. So yun lang po yung take namin from the Bicol Press Club na i-open natin ang window basta meron tayong requirements. Ano po? And then as we go along, we see them na nagde-develop na rin sila to become good, better na journalists. Right? Dahil wala na po tayo, matanda na po tayo. Mukha na akong baby pero 46 na po ako. Diba? Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay. Sandali ganito lang. Kasi wala na tayong oras. Sorry. Wala na tayong oras. Ganito lang yan. Nag-usap na kami ng board para matapos lang to. Okay. Malinaw naman yung paliwanag ni ate. Kailangan buksan natin to. We need to move to the next level. Uulitin ko. Nag-umpisa tayo. Ang inyong lingkod po ay isang photographer dati ng tabloid na Remate. No, naging welcome lang po ang tabloid nung binabasa na nung huli. Naging welcome lang ang radyo nung pinakikinggan na nung huli. Ang pinag-uusapan po natin ngayon is
Pag-aaralan ba namin tanggapin sila o hindi? Tatanggapin ba natin sila o hindi? Yun ang pinag-uusapan natin dito. Now, sa huling pagkakataon, uulitin ko, kung ano man ang pwedeng gawin sa vlogger, pwede na rin gawin sa atin. Ang vlogger, nag-iisa. Solo kamay siya. Kaya kung siya'y dadakmain, igukulong, no bail, o ano, walang magtatanggol sa kanya, walang nagsasalita. Sa atin, meron pa kahit paano dahil may press club tayo. Ngayon, kung gusto natin silang matulungan, di ba dapat i-welcome din natin sila? At kung gusto naman nilang tulungan na sarili nila, di ba dapat i-welcome nila tayo? Now, again, itatanong ko, is there any objection na tanggapin natin ang mga vloggers provided that we come up with the guidelines, a strict guideline that will be followed na hindi tayo mapapariwara naman pag pumasok sila? Okay? Now, may I ask again, is there any objection? If there's an objection, taas lang ang kamay. Is there any objection na tanggapin natin? Taas lang yung kamay na nag-object. So, there's an objection. So, now, the National Press Club defers the proposal of accepting the vloggers for the meantime. So, darating muna kami, ayusin muna namin yung mga guidelines. Kung katanggap-tanggap, that's the time we will propose it again to all of you. But again, ladies and gentlemen, being a part of the media, yours truly started as a media year 1996. High school graduate lang po ako. I graduated college 2017. Journalism po ang tinig ko. Sa PUP po ako graduate. But I, the president of the National Press Club before, 2 terms po. Yun lang ang masasabi ko. Kaya ang masasabi ko, kung hindi po natin sila tatanggapin, baka iba po ang tumanggap sa kanila at huli na ang lahat bago tayo gumalaw. Maraming salamat po. I move to defer that, Madam Secretary. I move to defer. Is there any second motion? No. Kailangan pakita muna ang guidelines, tapos saka tayo mag-decide. Hindi mag-judge ha, mag-decide. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. That's a good proposal. But again, sige na. Narinig ko po yung nag-uusapan kanina rito, pero we should bear in mind that this issue of accepting vloggers, we should go to the core of ano ba po ang bakit na-found yung National Press Club. National Press Club was founded because of the fight for press freedom and the integrity of journalism as a profession. Yun po ang dalawang foundation natin. So, ngayon po, ako po, nag-umpisa ako ng letterpress pa, linotype pa, tingga pa ang ginagamit. Wala pa pong computer noon. So, we go to the core of the evolution of journalism as a profession. So, our freedom was based on Constitution, and therefore we should also open our mindset to the malleability of the Constitution. Ano po ibig sabihin nun? Yung Constitution po, may mga batas na habang nag-i-evolve tayo, nag-a-adjust din po ang batas. Ganon din dapat ang press club. Nag-a-adjust po tayo, we become malleable to changes. Yun po ang essence doon. Actually, I share the opinion of the National Press Club to look on the matter, to accept, but
we should have a strict vetting, credentials, criteria, and a guideline that will ensure that we will not dilute the essence of being a journalist. Bakit po? Napaka-dangerous po kasi nun eh. Kasi ang trabaho natin, we make news, open to changes. But ang una ko pong ipopropose, magkaroon po tayo ng Council of Elders na magiging screening committee. Ang proposal ko dyan, lahat ng naging president ng National Press Club, automatic Council of Elders. Pangalawa, yung pong mga senior citizen na mga journalist, kasama po dyan as long as they volunteer. Pangatlo po, we should get from the academe, lawyers, reporter lawyers, marami na po nun eh. And during the 50s, ilan-ilan lang po sila nun. Yung si Atty. Luis Mauricio, si Kamaling Almario, and eto po, recently, buhay pa sa atin, kasama natin si Atty. Rick Palmonte. So, ito po, yung proposal ng National Press Club, maganda po yan. So that we can distinguish white from black. Sila po influencer, basically. Hindi po yan fight or press freedom. Wala po sila nun. Pero makakatulong natin sila dahil ini-expose nila yung mga atarantaduhan sa gobyerno. And this is going to the crux of what is the National Press Club is all about. Because we are here as before. Realize na yung vloggers, it is also another form of communication yung ginagawa nila. And we have yung sinasabi natin stricter ganyan rules. That is discrimination. You must not discriminate. Hindi tayo dapat mag-discriminate sa kanila. Kung anong rule ng pagpasok ng mga dyaryo, kung anong rule natin sa ating mga sarili, kita rin ang gamitin natin rule sa kanila. Kasi pangit namang i-discriminate kasi vlogger, isa nga vlogger, di ba? So, isa pa. Stories, real-time updates. This is your news. This is now. Okay, so yun, sa oras na alas 9:55 na po ng gabi, yan po naging kabuuan, no? Nagkaroon po muna ng isang pagpupulong, no? Bago po pumunta doon sa proper, no? Election proper ng National Press Club. At yun po ang mga naging senaryo. Doon po, nagsalita po yung ating nanalong presidente, no? Si Ate Mina Navarro. At ito, babanggitin ko na po sa inyo, no? Yung mga nanalong mga tumakbo sa National Press Club, no? Of the Philippines, no? Kung sino-sino. Teka, nasa may kopya ko. May kopya tayo niyan eh. Dali lang. Para at least alam din ng ating mga kababayan kung sino-sino yung nanalo, no? Ito po, at ang nanalo po bilang National President, walang iba kundi si Ate Mina Navarro, President. Vice President si Chief Boss Benny Antiporda. Sa Secretary naman ay si dating President po at ngayon ay Secretary Leonel Abasola. At Treasurer si Jean Lacorte. Ang Auditor po si Ate Lydia Bueno. At ang mga Director ay sa number 1, no, si Celestino Jojo Sikat Jr., si Kuya Jojo, si Aya Yupanco, Alvin Murcia, Madeline Dominguez, June Mendoza, Paul Gutierrez, no, si Chipol, natin rin po naging presidente yan, si Sir Paul Gutierrez. At ganyan si Erwin Corpus, si Mama, congratulations Mama, nanalo rin po. At ganyan din, narating din si Chief Dennis Napule. At ang mga baguhan po ay sina Nino Aklan at Vito Barcelo Jr. Yan po ang mga baguhang nanalo
Naupo po ngayon, tsaka si number 1 po, si Kuya Jojo Sikat Junior. Yan po ang mga nanalo sa ating eleksyon sa National Press Club of the Philippines. So yung pong mga dati, no, katulad ni Chief Benedict Abaygar ay hindi na po nanalo, no, at saka yung iba pa, no, na direktor. Bueno mga kaibigan, sa ngalan po ni Mr. J ay nagpapaalam po muna tayo. Muna tayo magbabalik bukas para sa ating Monday edition ng programa namang Tropa. Muli, maraming salamat kina Chief Ruel Villaranda ng Manila Police District, kay Kuya Ford Tom, kay Kuya Anthony Bautista ng Tugatog Malabon ng Ford Tom Bags and Shoes Restoration. Maraming salamat. At siyempre kila Ma'am Marilyn Lagura at iba pa natin mga katropa, no? Hindi ko na isa-isa dahil marami kayo no? Muli po ako yung lingkod, naging kasama Rosel Lopez ang nagsasabing magandang gabi Pilipinas, mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Online TV para sa'yo. Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama Zeros dito na sa New Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. How to be a member of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Inc. To become a bona fide member, you need to pass through the 5 I's. First I, interview. Submit a letter of intent. The applicant will be interviewed by a panel of interviewers. Second I, introduction. Once you pass the interview, you will be presented and introduced to the club. Third I, indoctrination. In this process, applicants will have the rare opportunity to exercise the solemn rites of eagleism. Fourth I, incubation. Applicants is required to attend 3 community service and 3 general membership meeting. Last I, induction. After this ceremony commemorating your dedication and fidelity, you will now be called Kuya, a bona fide member of the Fraternal Order of Eagles. Together, let's transform lives. Service through strong brotherhood. How to God loving men for country's sake.
peace, equality, and unity. In this with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, friends to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Blessed with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Shout out dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.